Ganito pala magtanim ng punla dito sa Japan kapag panahon ng summer. Hello guys, Casey nga pala, isang Pinoy welder dito sa Kagawa, Japan. Mabuti at hindi masyadong tirik ang araw kaya maganda magtanim ngayon. Nung last year ay nakapag-hardy na nga pala kami dito kaya ginamasan at inayos lang namin. Pagkatapos kinalat nga pala namin itong naglalaman ng dolomitic lime or kudosikai na nakasulat na malaking kanji sa puting sako bag. Layunin nito bilang isang pangunahing ginagamit upang kontrahin ang acidic ng lupa at hahaluin pagkatapos. Inilagay na nga pala namin sa ibabaw itong weed barrier upang makontrol ang paglago ng mga damo. Ipinwesto na nga pala namin ng mga punla. Sila na nga pala ang pinag-decide ko dyan kung saan dapat ilalagay dahil wala din kasi akong idea. Pero ang ampalaya lang kasi ang alam kong ilalagay sa dulo dahil mabilis itong gumapang. Huy, ano daw? Bali, ginupitan ko na nga pala ng hugis bilog ang weed barrier para mailagay na mga ito. Sumunod ay nilagay na rin nga pala namin sa ibabaw ng mga punla itong vegetable fertilizer or Yuki Tapuriasai na mas kilalang tinatawag dito sa Japan. Ito ay nagbibigay ng mga paunang sustansya para sa agarang paglaki ng mga ito. At ang panghuli itong Bokashi fertilizer na halos medyo pareho lang sa vegetable fertilizer na nagbibigay sustansya nito sa mga gulay. Pero ito ay nilalagay at binabaon sa pagitan ng mga punla. Then kailangan din itong lagyan at damihan ng napakaraming tubig sa loob. Pagkatapos ay diniligan na rin nga pala namin ito lahat at nilagyan namin ng mga kawayan itong mga ampalaya at mga kamatis. So finally ay natapos na din. Totoo nga talaga yung kasabihan na ang magtanim ay di biro pero worth it naman kapag mamunga na ito ng tuloy-tuloy. At agarang paglaki ng mga ito dahil sa tulong ng mga benefits na ating mga pinaglalagay. At ang laking tulong din ito para sa pangangailangan dahil sa taas ng mga bilihin na kahit iilan lamang ang meron dito. Buti na lang pumayag sila amo na magtanim ng mga ganto. At ang mas maganda ay sila talaga yung nagsuggest. At kung magtataka kayo bakit nakapantrabahong suot sila boss dahil sila lang ang pumasok ngayon. Matik na talaga yan kapag sila ay nasa company. Ganun talaga work is life ang Japan. So bago nga pala kami umuwi, binigyan nga pala kami ng uhagi or parang kakanin na galing sa nanay ng amo namin. Ito raw ay isang traditional Japanese sweet. So ayun na muna guys at maraming salamat nga pala sa panonood. Bye-bye!